Hello mga ka-fam, good day. So ayan nga, usap tayo about sa pagbili ng bahay dito sa New Zealand. May nag-comment kasi sa aming video at ang tanong niya, Ma'am, plano po sana namin mag-down ng bahay sa Christchurch 4 years from now. Magkano po total ng price ng bahay nyo na 3 bedrooms para may idea po kami. Tapos may nagsabi din dito na kung pwedeng mag-share ng tips, kung paano makabili ng bahay. So, ayan. Try namin sagutin yung mga na-experience lang namin. Sige, umpisahan natin sa pinaka-umpisa. Siguro nagplano kami 3 years. Mga ganon? 3 years ago yung ano yun, kay Ace. Pag naglalakad kasi kami, napag-uusapan namin kung ano yung goal namin dito sa New Zealand, kung ano yung mga priorities, ganon. So, unang-una, yung pagbili nga ng bahay. Kasi, gusto na rin namin ma-settled ba? Kasi, mahirap kasi mag-rent. Mahal, napakamahal. Every year, tumataas yung ano. Tama. Tumataas yung rent ng bahay. Yung binabayaran mo, weekly. So, yun yung isang reason. Tumira kami sa isang bedroom lang na bahay, 1 unit lang para makatipid sa rent. And dalawa lang naman kami ni hubby noon, so kaya pa ng isang bedroom kasi andun naman na lahat may kitchen, may sala, bathroom, andun na lahat, so wala naman kaming problema. Then nung na-residente kami, pinush talaga namin na makakuha ng KiwiSaver agad. Para sa amin, may ano kasi yun yung sahod mo, magbibigay pa additional from employer. 3%. Oo. At least 3%. Tapos may makukuha pa sa government after a year. Kung na-reach mo yung specific amount, yun, may makukuha ka sa government. So, yun ang namin. Pagka residente namin, KiwiSaver agad. Then, para mapabilis yung pag-iipon. Oo. Ang hirap kaya mag-ipon ng ano. At least yung KiwiSaver kasi hindi mo siya makukuha. Pag kunwari may gusto kang bilhin, nandun na yun. Hindi mo siya basta-basta nakukuha. Hindi mo mawi-withdraw. Hindi mo mawi-withdraw, ganun. Yung kinuha naming percent ng KiwiSaver is 8%. Dapat ano yun? 10%? Dapat 10. Kaso sabi dun sa bank, sabi nung sa bangko, ba't ka mag-10%? Bakit nyo isasagad, sabi? Pwede namang 8%, tapos yung 2%, kayo yun na mag-save. Para pag, in case of emergency, may mahuhugot. Pwede mong kunin. Kasi pag nilagay mo lahat sa KiwiSaver, makukuha mo lang yun pag bibili ka ng bahay or retirement, ganun. Yung sabi nung ano. Which is okay naman. Kasi yung 2% na yun, na-invest namin sa iba. Na-start namin. Sharesis. Sharesis. kung alam niyo yun, nag-start kaming sharesis din. Nag-invest kami doon. Risk taker kasi yung asawa ko, so go. Ano yun? Sa stock market yun? Stock. So, kung kaya niyo magtiis sa maliit na bahay na makakatipid kayo, go lang. Basta, lang. Tiis-tiis. Ganun. Nag-focus lang talaga kami sa goal namin. Nagtitipid. Nagtitipid ba tayo? Kain sa labas, madalas. Actually, huwag niyong tipirin sarili niyo sa pagkain. sa amin. Yun yung pinaka-regalo namin sa sarili namin, ang pagkain. Basta, tatrabaho ka nga tutungin mo sarili mo. Yun naman talaga. So, ayun. Kapag bumili ka na ng bahay, sabi, mahirap nang umuwi kasi yung mauubos sa pagbili mo ng bahay, mga gamit, gano'n. Kaya ang sinuggest nung kakilala namin is umuwi ka na muna kasi hindi ka pa nakakauwi, matagal na. Tsaka mo planuhin yung bahay. I mean, i-budget. Trabahuin yung bahay kasi matagal ka na ulit bago ka makakauwi. Kung kayang bawasan yung utang, bawasan. Kung kayang bayaran na lahat, bayaran na kasi nakakadagdag sa ano yan Sabi na bayaran. Points kapag wala masyadong utang. Kasi di ba, sabi nila dapat maganda credit score.
Mga ganun Yun yung dati naririnig namin. Mas maganda yung naglo-loan ka para makita ng bank na ay may experience na to, may previous na history na. So hindi naman tayo ginanon eh. Ang ginano lang dapat wala yung mga utang namin kailangan alisin na. Kung kaya. Yung mga Pero kung malaki, hindi naman kailangan patanggal. Yung mga kaya lang. Kasi meron kaming utang sa kotse, magkano yung 2,000 na siguro lang. may ano pa kaming 2,000 plus. Kaya Pina-close na. Pina-close nung mortgage advisor natin. Excuse me. Para makuha yung KiwiSaver mo, pambili ng bahay, kailangan mag-mature. 3 years maturity. Kapag 2 years pa lang yung KiwiSaver mo, kahit na malaki yung nailagay mo na sa KiwiSaver, hindi mo makukuha. Kailangan 3 years. Tapos, kapag ready na yung KiwiSaver nyo, at gusto niyo nang bumiling bahay, yun nga, masasuggest ko lang is kumausap kayo ng mortgage advisor. Wala namang bayad yun. At least ma-advisean pa kayo. Kung ayaw nyo ng hassle. Kasi wala namang kaming kaalam-alam sa pagdating sa bahay. Kaya lumapit na lang kami sa advisor. Tapos ang advisor kasi sila din yung maghahanap ng loan. Sila mag-a-apply. Iba-ibang bangko yan. Kumbaga 5 bangko, applyan nila lahat yon. Depende doon kung sino yung mag-a-approve sa inyo ng loan. Ganun yung sa advisor. Tapos kahit na wala pa kayong planong bumili ng bahay, pwede pa rin kayong magpunta sa advisor para alam nyo kung nasaan na kayo, kung kaya nyo na bang bumili ng bahay o hindi pa, kung ano yung dapat gawin. Kung may mga utang kayo, sasabihin ng mortgage advisor, kailangan o tapusin mo muna to bago ka mag-proceed, mga ganon. Kaya maganda din may advisor eh. Ano pa ba? So yun, nung naka 3 years na kami sa KiwiSaver, umuwi muna kaming Pinas, bakasyon muna. Medyo magastos nga lang, pero sulit naman kasi at least nakauwi. Tapos pagbalik namin, kumuusap na agad kami ng advisor. In-assess kami ng advisor, okay, kaya naman daw. Kasi kapag in-assess kayo ng advisor at hindi okay, i-decline din kayo ng advisor kasi waste of time nila yun eh. Kumbaga tutulungan kayo, hindi pa pala pwede. Kaya malalaman nyo nga kung pwede na o hindi pang mag-apply. Kaya maganda. Tapos in-assess kami, okay, pasok, okay, may ibibigay sa yung form, fill upan nyo yun, medyo mahaba-haba din, ilalagay nyo dun yung kung ilang oras kayo nagtatrabaho, magkano yung rate nyo, kung may utang ba kayo, lahat ng utang nyo ililista nyo dun, kung may investment ba kayo, mga ganon. Ano pa ba? Investment, utang, savings, kung magkano yung nasa KiwiSaver nyo, kung magkano yung nasa pocket money nyo. Tapos sa amin noon that time, meron kaming ang utang na 2,000 sa sasakyan. Tapos may credit card ako, hindi ko ginagamit. 2,000 yung credit limit noon, pero hindi ko talaga ginagamit, matagal. Pang emergency ko lang kasi ang credit card. Sabi ng mortgage advisor namin, kung kayang bayaran yung 2,000 remaining na utang sa sasakyan, tapusin na. Tapos dahil hindi daw namin ginagamit yung credit card, or kahit gagamitin mo yung credit card, ipapakancel lahat yan ng mortgage advisor mo. So tinapos namin yung utang namin na 2,000. Lapit ako. Tinapos namin yung utang namin na 2,000, tapos pina-close namin yung credit card kasi hindi naman namin yung ginagamit. So at that time, ang ipon lang namin is maliit lang, 80,000 ang ipon namin. Pero yung 80,000 na yun, hindi nyo ibubuhos lahat sa deposit kasi may iba pa kayong pangangailangan, yung mga building report, lawyer, magbabayad din kayo ng lawyer kasi siya yung magpapaprocess ng mga papeles mo eh, pag bumili ng bahay, mga ganon.
Tapos kung wala pa kayong mga gamit, kailangan nyo talaga magtira para may pambili ng mga gamit. Kaya tapos pang emergency nyo din, kaya maganda pa rin na may matira. So 80 yung, at least nasa 80 yung ipon namin, kasama na yung KiwiSaver doon. So yung KiwiSaver namin is 21,000 sa akin, 20,000 kay Mrs. So 40 na yon. Nasa 40,000 na savings. Hindi nakasali yung KiwiSaver. Yung 40,000 na yun, meron din kasi akong investment nga, yung Sherseys. 'Di ba sabi nga sa akin nung umpisa, 8% is yung KiwiSaver, 2% is yung invest mo sa sarili mo. Yung kung may alam kang pwedeng pag-investan. Ang naisip ko lang kasi is yung stock market, which is okay naman. Nakapag-invest ako ng 33,000. Tapos meron kaming savings na nasa bangko lang 7 or 8, mga ganon. So yun yung budget namin. Nung bumili kasi kami ng bahay, yung bangko ay allowed you, parang ina-accept nila yung 5% deposit lang. Kaya tinake advantage namin yung ganon. Kasi yung kakilala namin, ang dineposit is 50,000 pasok. Nung nalaman ko yun, edi natuwa din kami. Kaya nagmadali din kami bumili ng bahay kasi 5% lang, mahirap-hirap makakuha. Kasi normally yung mga bangko, ang gusto nila 20%. Eh masakit yun. Ilan ba ang 20% ng 700,000 na bahay? So nasa at least 140 yung i-deposit. Di namin kaya. Ang ipon lang namin, lahat-lahat in total 80. Buti na lang talaga meron yung ganon na 5% lang i-down mo, makakabili ka na ng bahay. Pero syempre mas malaki yung down mo kasi mas malaki yung mas maliit yung interest. So yun, nag-process kami within a month. Nung naipasa namin lahat ng documents, dumating na din yung approval galing sa bangko na okay, approve na kayo, ito yung makukuha yung loan. So ang in-approve sa amin is 707,000. Yun yung approve. Tapos kasama yung 65 na i-deposit namin. So bale ang total na bahay na pwede naming bilhin is nasa 765. Yun yung max. Pwedeng less or hindi kayong pwedeng tumaas. Pwedeng less. Wag lang tataas. Kasi yun lang yung sagad na in-offer sa inyong bangko eh. Doon kayo magbe-base kung magkano yung bibilhin nyo. Yun. So yun, na-approve na kami. Ano na next? Naghanap na kami ng bahay. Nakita namin dito, nagtingin kami dito, mga bahay dati dito. Medyo bumababa nung nung kami bumili. Bumababa yung presyo ng market kasi yung sa economic crisis may ganun pa. So lahat bagsak, 'di ba? Yung stock market bagsak, nagtaas lahat ng bilihin, pero yung stock market bagsak. Pati mga presyo ng bahay bumagsak. So okay din. Ang downside lang is tumaas yung interest rate. Kasi pumapalo ng 7%, 7.5, mga ganon. So yun yung downside ng mababa yung bahay. Kasi ganon daw yun eh. Kapag bumaba yung interest, dati nag 2% yung interest or 2.5. Ngayon, dahil mababa yung interest, bigla namang madaming magsisibili ng bahay. Dahil madaming bibili ng bahay kasi nga baba ng interest, tumaas yung presyo ng bahay. Competition, ganon. Cost and demand. Ngayon, dahil may crisis, bumagsak yung presyo ng bahay, tumaas yung interest rate.
or tumaas muna yung interest rate. Dahil tumaas yung interest rate, wala masyadong nabibili ng bahay kasi walang nag-a-apply sa bangko. Kaya yung presyo ng bahay, hirap mabenta, bumaba yung presyo. Ayun. So, yun nga. Naghanap kami ng bahay, inabot kami ng 1 buwan sa paghahanap, medyo choosy. Tapos, nung nakakita kami ng bahay, tsaka namin kinontak yung lawyer. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na. Antay na lang kami ng dumating yung loan. Kasi mahal talaga dito. Ang hirap. Magkano ang 765? 25 million. Oh, kita mo, 25. Wala naman kaming ganong kalaking pera. 25 million pala. Tinimes ko lang ng 33. Tinimes was 33. 25,245. Kita mo yun? Masakit sa bulsa. So, hindi namin kaya yun. Deposit lang. Kaya itong bahay namin is utang. Sabi nga nung iba, hindi mo naman bahay yan, utang daw. Ang hirap naman sabihin na umutang ako ng bahay. Pangit. Yun. Yun lang. Mga tips. Yun nga, magtipid. Stick sa goal. Kung kaya pa magtiis sa bahay na tinitirhan para makatipid, gawin. Recap na. So, una, tipid hanggang makaipon. Antay mag-mature yung KiwiSaver. Ano pa? Pero kung may pera na kayo, di bili na kayo. Kung kaya. Kung kaya nyo na yung i-deposit, kahit wag nyo nang antayin yung KiwiSaver. Hindi natin kaya eh. Oh, yun lang. Yan antay namin eh. So, yun. Yung kakilala namin, hindi na inantay yung KiwiSaver. Kaya naman eh. Pag kaya, di go. At saka lalo, ang bilis kasi tumaas yung rent. Yung mortgage nung nagpaparent, ikaw nagbabayad. E di bumili ka na lang sarili mong bahay. Own opinion lang naman. Oo. Disclaimer lang. Tapos, mag-ipon nga. Bawas-bawasan ng pagmamakdo. KFC. Yun pa pala. Sabi nila, kasi hindi namin na-experience eh. Sabi nila, i-check ng bangko. I-check ng bangko yung mga habits Expenses. mo. Oo. Habits yung 6 months prior sa pagbili nyo ng bahay. Hindi, sabi 3 months lang. 3 months na ba? Oo. Yun yung 3 months. Yun yung pinaka-mahigpit sila. Pero siguro mas maganda, 6 months. 6 months na lang. Oo. So 6 months bago kayo bumili ng bahay, tipid-tipid na, wag muna masyadong magbibili. Bawasan na yung mga gastos. Pero sa amin din naman tinignan kasi umuwi pa nga kami ng Pinas, 'di ba? Ang dami namin gastos. Ang dami naming nagastos sa Pinas pa. So baka depende pa rin. Depende sa case siguro. Oo. Tsaka naman, yung mortgage advisor namin, wala siyang sinabi na magtipid or tapos magtipid, mag-ipon lang na mag-ipon, focus sa goals. Ngayon pa lang kumausap kayo ng advisor para ma-guide kayo kasi wala kaming alam sa ganyan. Sila ang mas marunong. Tapos ano pa ba? Pwede sila mag-create ng account eh. Ilagay nila for house. Yun nga, yun. Oo. Para doon nila ilagay yung ipon nila para kahit sa bahay. paunti-unti, kahit ilang percent lang ng sahod nyo, kung unahin nyo para hindi kayo mapagastos yung expenses ba. Kasi tama. Kasi yung sa atin naglalagay muna kami. Naglalagay tayo sa share CC. Oo, naglalagay muna kami, then saka na yung gastos. As long as nabayaran mo yung usual, yung mga basic na bayarin, yung rent, yung electricity, yung internet, mga yun. Basta kaltas na yun, then save. Tapos yung the rest, syempre, mag-gongcha ka naman minsan, ganun. Siya talaga. Endorser. Gongcha. Bagay naman. Madam Kwong. So yun na. Yun lang yung mabibigay naming tips ngayon. Kung may tanong kayo, comment down nyo na lang yung mga tanong nyo tapos sasagutin namin. So thank you for watching. Goodbye.